Kumusta mga kasaliksik? Ang Rusya ay tuloy-tuloy na nagpapalabas ng mga ulat ng matagumpay na pagwasak sa mga tangke ng Ukraine. Ngunit sa kabila ng mga selebrasyong ito, lumalabas na karamihan sa mga target ay mga huwad lamang. Mga tangke na gawa sa plywood at plastic, hindi bakal at baril. Ipinapadala ng United Kingdom ang mga tinatawag ngayong IKEA-style decoy tanks sa Ukraine. Mga flat-packed na peking kagamitan na mabilis i-assemble, kahawig ng tunay, at mula sa ere ay hindi mahahalata. Ginagamit ang mga ito upang akitin ang mga puwersa ng Rusya na magpakawala ng kanilang mamahaling missiles, drones at artillery shells sa literal na mga patibong. Sa kabila ng pagiging simple ng ideya, epektibo ito. Masasabi ngang isa itong psychological warfare na tumatama hindi lamang sa panlabas na estratehiya, kundi pati na rin sa loob ng kampo ng Russia. Ang epekto ng mga decoy na ito ay lampas sa simpleng pagsira ng mga bala ng Russia. Sa tuwing ipinapahayag ng mga sundalong Ruso na nakapinsala sila ng mahalagang target at kalauna ipinabubulaanan ito ng Ukraine, ang moral ng kanilang mga tropa ay lalong bumababa. Hindi madaling tanggapin sa isang sundalo ang ideyang sila ay naloko, na ginamit ang kanilang sariling kapangyarihan laban sa kanila. Ang bawat missile na pinakawalan sa isang peking target ay hindi lamang pag-aaksaya ng rekurso. Ito rin ay nagiging panibagong kwento ng pagkatalo. Isang patunay ng kabiguan ng kanilang intelligence at reconnaissance operations. Sa bawat maling target na tinatamaan, hindi lamang nakakasayang ng bala, kundi nagkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na alamin ang eksaktong pinagmulan ng putok at gamitin iyon upang maglunsad ng counterstrike. Isang kabalintunaan sa pagsisikap ng Rusya na wasakin ang akala nilang banta, sila mismo ang nalalantad. Mas nakakabahala pa, ang sukat ng panlilinlang ay hindi maliit. Ayon sa opisyal na tala, para sa bawat 5 tunay na tangke na ipinapadala ng UK, may 30 huwad na bersyon ang kasama. Sa ganitong ratio, mas marami sa pamamagitan ng mga decoy, tila napaparami ang bilang ng aktwal na puwersa na lumilikha ng ilusyon ng mas matinding firepower at presence. Ang simpleng patibong na ito ay isang malawakang psychological operation, isang panlilinlang na nagtatago sa anyo ng mga tangke at howitzers, ngunit ang tunay na target ay ang isipan ng kalaban. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na ginamit ang ganitong uri ng taktika sa kasaysayan ng digmaan. Sa katunayan, ang paggamit ng mga decoy ay matagal ng bahagi ng military doctrine. Noong sinaunang panahon, gumagamit na ang mga general ng peke o kaakit-akit na tropa upang linlangin ang kalaban. Ginamit ng mga British ang mga kahoy na bersyon ng Mark I tank noong unang digmaang pandaigdig upang itago ang kanilang aktwal na bilang ng puwersa. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ipinatupad ang Operation Fortitude, isang malawakang panlilinlang upang ipaniwala sa mga Aleman na ang atake ng Allied Forces ay magaganap sa Pas de Calais, hindi sa Normandy. Libu-libong inflatable na tangke, eroplanong goma at peking landing craft ang inilatag sa mga maling lokasyon, suportado pa ng huwad na radio traffic upang lalong maging kapani-paniwala. Ngayon, sa halip na canvas at goma, gumagamit na tayo ng digital prints, heat signature mimics, at radar reflective materials upang makapanlinlang sa modernong teknolohiya. Sa kasalukuyan, pinakikinabangan ng Ukraine ang makabagong bersyon ng mga taktika na ito. Ang mga decoy na dinadala ng Task Force Kindred, isang espesyal na unit ng Ministry of Defense ng UK, ay hindi lamang basta-bastang modelo. Ginagamit nila ang mga digital image ng aktwal na kagamitang militar upang gumawa ng napaka-realistikong mga replika na mahirap makilala kahit mula sa distansyang 25 metro. Bukod dito, hindi lamang visual na aspeto ang ginagaya. Ang mga decoy ay maaaring may kakayahang maglabas ng peking init,
false heat signatures. At baka meron pang hindi isinasa publikong teknolohiya upang lalong mahirapan ang Russia sa pagtukoy kung alin ang tunay. Ang ganitong antas ng detalye ay ayon pa sa mga ulat. Ang mga decoy na ito ay tinatawag na IKEA tanks dahil sa paraan ng pagpapadala nito, flat-packed at ready to assemble sa battlefield. Ang layunin ay simpleng implementasyon, mabilis na deployment at mababang gastos. Habang ang isang tunay na Challenger 2 tank ay maaaring umabot sa $9 milyong, ang isang decoy nito ay mababang halaga lamang. Ngunit kapag ito ay nagamit upang i-activate ang isang Russian missile o drone strike, ito ay naging kapakipakinabang ng higit pa sa halaga nito. Sa ganitong paraan, ang Ukraine ay hindi lamang nagtutulak ng gyera gamit ang bakal at pulbura, kundi sa pamamagitan ng masinsinang taktika, panlilinlang at advanced na pagpaplano. Sa makatuwid, ang paggamit ng decoy tanks ay hindi na lamang bahagi ng pangkaraniwang estratehiya. Isa na itong sandata sa sarili nitong klase. Sa patuloy na paggamit nito, hindi lamang nasisira ang mga supply chain ng Rusya, kundi pati na rin ang kumpiyansa at kredibilidad ng kanilang mga tagumpay sa lupa. Kapag ang iyong kaaway ay may kakayahang gawing armas ang karton at plastik, malinaw na nasa harap ka ng isang digmaan na hindi lamang tumatalima sa lakas, kundi sa katalinuhan. Sa ganitong uri ng battlefield, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang may pinakamaraming tangke, kundi kung sino ang may kakayahang pagdudahan ang lahat ng nakikita nila. Sa pagsisimula ng digmaan noong taong 2022, tinatayang mahigit 3,400 tangke at self-propelled artillery ang agad na idineploy ng Russia. Sa kabilang banda, mas mababa sa 1,000 lamang ang naipamalas ng Ukraine sa parehong panahon. Ang disparity na ito sa bilang ng kagamitan ay sumasalamin sa tradisyonal na estratehiya ng Russia, isang uri ng digmaan na umaasa sa bilis at bigat ng armored advance upang makakuha at makapanatili ng teritoryo. Sa kabila ng teknolohikal na pang-usbong sa larangan ng mga drone, missiles at air power, nananatili pa rin ang mga tangke at self-propelled artillery bilang pangunahing puwersa sa ground combat operations, partikular sa mga lugar kung saan kinakailangang pasukin at kontrolin ang mga teritoryo. Ngunit habang lumalalim ang gyera, malinaw ang malaking pagbabago sa dynamics ng labanan. Ayon sa datos ng Oryx, isang Dutch open-source intelligence website, umabot na sa halos 4,000 tangke ang kabuuang nawala sa panig ng Russia. Sa bilang na ito, 29 unit ay tuluyang nawasak, 159 ay nasira, 386 ay inabandona, at 533 ang nahulog sa kamay ng Ukraine. Ang kabuuang numerong ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahinaan ng kanilang armor formations, kundi ng unti-unting pagkabura ng dating tinatawag na tank advantage ng Russia sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkalugi ng Russia sa larangan ng armor ay ang patuloy nilang paggamit ng mga luma at muling inayos na tangke na mula pa sa Soviet era. Tinatayang 75% ng kanilang kasalukuyang fleet ay binubuo ng mga modelong gaya ng T-55, T-62 at T-72, mga modelong ang disenyo ay nagsimula pa noong dekada 47 sa kaso ng T-54. Habang ang mga tangkeng ito ay maaaring epektibo noon, hindi na nila mapantayan ang mga modernong teknolohiya na ginagamit ngayon ng Ukraine. Lalo na't may tulong ito mula sa NATO at Western allies. Bukod pa rito, ang mabilis na paggalaw ng tropa sa ilang sektor ay nagdulot din ng malalaking suliranin sa logistical support ng Russia. Ang mga self-propelled artillery units ay madalas na napupunta sa mga posisyong walang sapat na suporta, dahilan upang maging mas madali silang targetin. Sa kasalukuyang kondisyon ng labanan, ang tunog ng drone propellers ay hindi na bago sa mga sundalo sa field. Parehong Ukraine at Russia ang malawakang gumagamit ng drones.
Hindi lamang para sa reconnaissance, kundi para na rin sa direktang pag-atake gamit ang maliliit na warheads na kayang ihulog mula sa ere patungo sa tangke. Gayunman, may malinaw na kalamangan ang Ukraine sa larangan ng drone warfare. Ang kanilang mga drone ay hindi lamang mas marami, kundi mas moderno rin, gawa ng mga independent contractors at volunteer engineers na mabilis mag-adapt sa mga bagong taktika sa larangan. Sa kabilang banda, ang Rusya ay umaasa sa Central Manufacturing System para sa kanilang mga drone, isang setup na may limitasyon sa innovation at variety. Dahil dito, mas madalas na pare-pareho ang disenyo ng mga Russian drones, dahilan upang mas madaling ma-spot at targetin ang mga ito. Ang pagkakaibang ito sa kalidad ng drones ay isa lamang sa maraming aspeto kung saan lumalamang ang Ukraine sa kabila ng mas maliit nitong bilang ng kagamitan. Halimbawa, ang paggamit ng shoot-and-scoot tactics ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na operations ng Ukrainian artillery. Sa taktikang ito, ang isang artillery unit ay agad nagpapaputok, pagkatapos ay mabilis na umaalis sa posisyon upang makaiwas sa anumang counter-battery fire. Bagamat mas kilala ito sa paggamit sa artillery kaysa sa mga tangke, ipinapakita nito ang mas modernong pag-iisip at kakayahan ng Ukraine sa pakikidigma, partikular sa larangan ng logistics at survivability. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang larangan kung saan nananatiling matatag ang Russia, ang dami ng kanilang artillery munitions. Ayon sa mga intelligence estimates mula sa NATO, kasalukuyang kayang gumawa ng Russia ng humigit kumulang 3 milyong artillery shells kada taon. Kung ikukumpara, pinagsama-samang produksyon ng Estados Unidos at Europa ay aabot lamang sa 1,200,000 shells taon-taon. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng isang malinaw na limitasyon sa panig ng Ukraine. Kailangan nilang maging mapili sa kung kailan at saan gagamitin ang kanilang mga artillery rounds. Samantalang ang Russia ay may kakayahang magpaputok sa halos anumang target na makita nila, ang Ukraine ay kailangang timbangin muna kung may sapat na strategic value ang target bago aksayahin ang isang round. Dito muling pumapasok ang halaga ng mga decoys. Sa pamamagitan ng mga huwad na tangke at artillery units, napipilitang magpaputok ang Russia sa mga target na walang tunay na halaga. Bukod sa aksaya sa munitions, sa tuwing nagpapaputok ang isang tangke o artillery unit ng Russia, inilalantad din nila ang kanilang posisyon na maaaring pagsimulan ng counter-attack mula sa Ukraine. Sa madaling sabi, isang pagod na effort ang kanilang ginagawa. Nagpapaputok sa wala, at habang ginagawa iyon ay inilalantad ang sarili sa kapahamakan. Ang simpleng karton o plastik ay naging sandatang nakapipinsala hindi lamang sa ekonomiya at supply ng Rusya, kundi sa tactical na operasyon mismo ng kanilang hukbo. Kaya sa kabuuan, bagamat nananatiling mas marami ang tagamitan ng Rusya, ang kalidad ng mga ito, ang uri ng paggamit, at ang kasalukuyang teknolohiya ay bumabaligtad sa takbo ng digmaan. Sa isang labanan na ginagamitan na hindi lamang ng bala kundi ng diskarte at teknolohiya, ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa dami kundi sa husay ng paggamit. Sa puntong ito, malinaw na sa pagitan ng gulang at galing, ang galing ang mas nakafalamang. Sa pagpapatuloy ng kampanya ng United Kingdom na suportahan ang Ukraine sa pamamagitan ng mga modernong armas at estratehikong kagamitan, naging mahalagang bahagi ng kanilang kontribusyon ang pagpapadala ng mga decoy na replika ng kanilang pangunahing artillery system, ang AS-90 at ang Challenger 2. Hindi tulad ng mga dating ginamit na inflatable decoys, ang bagong henerasyon ng mga huwad na tangke at howitzer na ito ay dinisenyo upang maging halos hindi makilala mula sa mga tunay, kahit mula sa distansyang 25 metro. Isa itong makabagong anyo ng panlilinlang na ang layunin ay hindi lamang linlangin ang mata ng kaaway, kundi sirain din ang kanilang kakayahan na makagawa ng tamang desisyon sa loob ng larangan ng digmaan.
Ang AS-90, na kilala sa pangalang Braveheart, ay isang self-propelled howitzer na unang pumasok sa serbisyo ng British Army noong taong 1972. Ito ay binuo ng Vickers Shipbuilding and Engineering at ginawa ng BAE Systems. Mayroon itong 155mm main gun na ayang magpakawala ng 3 round sa loob lamang ng 10 segundo, habang ang maximum sustained firing rate nito ay 2 round kada minuto. May kabuuang 48 bala ang bala nito, 31 sa mga ito ay nakaimbak sa turret bustle habang ang 17 natitira ay nasa hull. Ang firing range ng AS-90 ay umaabot sa 24 na kilometro gamit ang standard ammunition at 30 kilometro naman gamit ang extended range. Sa kabila ng mas maikling range kumpara sa mga modernong howitzers ng NATO, ito ay mataas pa rin ang pagpapahalaga dahil sa katumpakan at bilis ng deployment. Ang AS-90 ay may bigat na 45 tonelada at nilagyan ng recoil at hydrogas suspension system na nagpapahintulot sa turret na umikot ng 360 degrees nang hindi nangangailangan ng stabilizer. Sa panlabas, gawa ito sa all-welded steel na kayang tumanggap ng mga shell fragments hanggang 152mm at tumatagal laban sa 14.5mm armor-piercing rounds. Bukod sa pangunahing kanyon, mayroon din itong secondary armament, isang 7.62mm L7 general-purpose machine gun na maaaring i-mount sa tripod para sa paggamit ng mga foot soldiers. Ang makina nito ay isang Cummins VTI 903T 660 bhp V8 diesel engine na nagbibigay ng bilis na hanggang 55 km bawat oras at saklaw na 370 kilometro. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isa sa mga pangunahing kagamitan ng British Army sa loob ng higit 3 dekada, inanunsyo noong Marso taong 2025 na ire-retire na ang lahat ng AS-90 units at papalitan ng Archer system bilang pansamantalang solusyon habang hinihintay ang deployment ng mas modernong RCH-155. Bilang bahagi ng paglipat, 68 unit ng AS-90 ang naipadala na sa Ukraine sa magkakahiwalay na batches mula Abril hanggang Setyembre 2024. Sa kasalukuyan, ayon sa datos mula sa Oryx, 17 unit ng AS-90 ang nawala na sa Ukraine. 11 dito ay tuluyan nawasak, habang 6 ay nasira. Kaugnay nito, ang Challenger 2 naman ang nagsisilbing backbone ng British Armored Warfare. Simula nang pumasok ito sa serbisyo noong dekada 90, kinilala na ito bilang isa sa mga pinaka-advanced na main battle tanks sa buong mundo. Ang tangke ay may bigat na 62 tonelada at gumagamit ng second-generation composite armor na tinatawag na Dorchester Level 2, isang variant ng Chobham armor na kilala sa mataas na resistensya laban sa mga anti-tank threats. Ang pangunahing sandata nito ay isang 120mm L30A1 rifled gun na tatangi sa mga NATO tanks na karaniwang gumagamit ng smoothbore barrels. Buod pa rito, may dalawa pa itong 7.62mm machine guns, ang coaxial gun at ang isa pang nakamount sa commander's hatch. Ang fire control system ng Challenger 2 ay kabilang sa pinakasopistikado na may thermal imaging, stabilized panoramic sights at kakayahang umatake sa mga target sa distansyang higit sa 5 kilometro nang may mataas na antas ng katumpakan. Pumakbo ito gamit ang V12 diesel engine na may top speed na 58 kilometro kada oras sa kalsada at 40 kilometro kada oras off-road. May kakayahan din itong tumawid sa tubig na may lalim na 1.5 metro. Sa kabila ng lahat ng teknolohikal nitong kagalingan, hindi ito ligtas sa modernong anyo ng digmaan, lalo na laban sa mga drone at guided munitions. Ayon sa ulat, 4 na Challenger 2 tanks na ang nawala sa Ukraine,
kabilang ang isang nasira ng Russian Kornet missile at iba pa na tinamaan ng FPV drones at loitering munitions gaya ng Lancet. Sa harap ng mataas na halaga ng mga kagamitan tulad ng AS-90 at Challenger-2, paggawa ng kanilang mga huwad na bersyon sa pamamagitan ng Task Force Kindred ay isang makabagong paraan upang mapalawak ang presensya ng Ukraine sa harapan ng hindi gumagastos ng malaki. Gamit ang digital na imahe ng aktwal na kagamitan, ang mga decoy ay nililikha mula sa undisclosed na materyales na malamang ay reflective at heat signature capable upang maging tunay na kapanipaniwala sa mata ng surveillance drones at thermal imaging systems. Ang resulta ay isang murang bersyon ng mga high-value assets na kayang linlangin ang pinakamodernong teknolohiya ng Russia. Bukod pa sa pagkakagawa ng mga decoy, sinisigurado ng UK na ang mga ito ay mabilis maipadala at ma-assemble sa field. Kaya tinatawag itong mga IKEA decoys. Flat-packed, mabilis i-setup, at madaling dalhin. Ang ratio na ginagamit ay para sa bawat 5 tunay na tangke, may 30 huwad na kasamang ipinapadala. Sa ganitong estratehiya, nagiging imposibleng masukat ng Russia kung ilang tunay na kagamitan ang nasa isang sektor. Ang visual saturation na dulot ng mga decoy ay nagdudulot ng matinding kalituhan at napipilitang magpakawalan ng bana ang Russia sa mga peking target na nagpapahina sa kanilang kakayahan na rumesponde sa mga tunay na banta. Sa kabuuan, ang teknikal na disenyo, taktikal na gamit, at psychological impact ng mga decoy na ito ay bahagi ng mas malawak na modern warfare strategy na ginagamit ng Ukraine upang baliktarin ang kalamangan ng Russia sa dami ng kagamitan. Sa tulong ng mga ito, hindi lamang nakalilito ang kaaway, kundi unti-unti ring nauubos ang kanilang rekurso at tiwala sa sarili nilang intelligence network. Ang modernong digmaan ay hindi na lamang laban ng bakal at lakas. Ito ay laban na rin ng katalinuhan, panlilinlang at bilis ng adaptasyon. Sa ganitong larangan, ang karton na kayang magpabagsak ng milyon-milyong dolyar na misil ay maituturing ng tunay na sandata.